Ang ganda, mahal. Ang laki-laki ng bahay natin. Sure ka na ba talagang atin to? Magiging bahay ba talaga natin to? Manghang tanong ni Dexter sa asawa niyang si Farah. Laki sa mayamang pamilya si Farah. Kaya hindi mahirap dito ang bumili ng malaking bahay para sa kanila ni Dexter pagkatapos nilang maikasal. Mahal naman ni Farah si Dexter. Kaya lahat kaya niyang gawin para sa asawa niya. Atin talaga to. Nakausap ko na si Mama at Dad. After na honeymoon natin, babalik tayo kaagad dahil kailangan ko magtrabaho sa kumpanya. Yun ang napagkasunduan namin. Gusto ko sana maging designer na lang pero gusto nila na ako mag-handle ng kumpanya namin. Bayad ko na rin kina Mama at Dad dahil tinulungan nila ako para mabili ko tong bahay na to. Nagustuhan mo naman, di ba? Nakangiting tanong ni Farah sa kanyang asawang si Dexter na kaagad tumangutango. Nagustuhan ko ng sobra, mahal. Nako, kapag nagkaanak na tayo, magiging maingay na itong bahay natin. Maraming makukulit na bubuwit ang tatakbo rito sa salas pagkatapos. Ngiting-ngiti na sagot ni Dexter habang nililibot ng tingin ang buong bahay. Mas lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Farah. Hindi siya nagkamali na piliin si Dexter sa lahat ng manliligaw niya noon. Mahirap man ito, pero mahal na mahal siya ng lalaki. Kaya para kay Farah, ayos lang ang lahat. Ika nga nila, love conquers all. Magiging mahirap lang siguro sa unang lahat dahil hindi gusto ni Farah ang trabaho niya. Pero kapag nagtagal, panigurado namang makakapag-adjust din siya sa kumpanya nila. Tara, mahal, dahil ikaw ang bumili nitong bahay, ako na ang bahala sa gawaing bahay, sa lahat ng gawaing bahay. Kayang-kaya ko yon. Hindi natin kailangan ng mga katulong dahil nandito naman ako. Alam ko na hindi ka sanay sa mga ganitong bagay dahil hindi ito nakalakihan mo pero huwag kang mag-alala. Hanggang nandito ako sa tabi mo, wala kang kailangang gawin. Paninigurado ni Dexter kay Farah habang inaabot ang kamay ng asawa. Kaagad na nakaramdam si Farah ng paru-paro sa kanyang tiyan. Kapag kasama niya si Dexter, tila napakagaan ang lahat ng bagay. Tila walang magiging problema dahil si Dexter ang nasa tabi niya. Sabi mo yan, ha? Pero wag kang mag-alala, okay? Sabihin mo lang sa akin kapag napagod ka, mamasahihin ko yung balikat mo. At pwede mo rin akong turuan para makatulong ako sa'yo. Siyempre, asawa mo na ako ngayon. Kaya dapat lang na magtulungan tayong dalawa. Hindi mo ako pababayaan, hindi rin kita pababayaan. Sagot ni Farah kay Dexter. Kaya mahal na mahal kita eh. Turan ng lalaki at hinagkan ang labi ni Farah na kaagad na patili. Natatawang itinulak ni Farah si Dexter bago siya nagtatakbo. Kaagad namang hinabol ni Dexter si Farah para hulihin ito at hagkan muli. Napuno ng tawanan at tili ang buong bahay. Napakasiya ng buhay mag-asawa ni na Dexter at Farah. Kahit hindi lahat sang-ayon sa relasyon ng dalawa. Nababaliw ka na talaga, Farah? Ang sabi ko sa'yo, wag ang lalaking yun ang piliin mo. Masama ang pakiramdam ko sa kanya, okay? What if dumikit lang siya sa'yo? Dahil mayaman ka. Come on, Krisha. Ano ba namang mindset yan? Hindi na nga tayo mga bata, oh. Tignan mo naman, you're being judgmental. Mula noon hanggang ngayon, Dexter is different, Krisha. Kaya nga nagustuhan ko siya, hindi ba? Putol ni Farah sa best friend niyang si Krisha. Hindi lang si Krisha ang tutol sa kasal ni na Dexter at Farah. Pero dahil mahal ni Farah si Dexter, hindi siya nagpapigil sa kahit kanino. Alam ni Farah na tama ang ginagawa niya, na hindi niya pagsisisihan ang desisyon niya sa buhay. Come on, Farah, wag kang bobo. You're one of the top in our class, sissy. Tapos nauuto ka lang ng ganito? Okay, given na mahirap siya, kaya wala siyang maibigay na pera para pambili ng bahay. Pero come on, miski regalo sa'yo, hindi siya makapagbigay? Kahit maliit lang? And he keeps saying
na mahirap para sa kanya na magkaroon ng pera pero nasan siya ngayon? Nasa bahay niyo at nakahilata. Wala siyang ginagawa. See? He is not even applying to companies or agencies whatsoever. Angil ni Krisha na sobrang pagkadisgusto kay Dexter. Naintindihan ko naman yun, Krisha. I understand that thing. He is my husband now anyway. Hindi ko kailangan ng regalo o kung ano man. He is my gift. Plus, hindi siya nakahilata sa bahay. He does the household works na hindi ko kayang gawin dahil lumaki ako sa mayamang pamilya. He is a decent man, Krisha. Just give him a chance, please. Napabuntong hininga si Krisha sa sinabi ni Farah. Sa huli, napailing-iling si Krisha at itinaas na lamang ang dalawa niyang kamay bilang pagsuko sa pakikipag-usap kay Farah. Okay, fine. Suko na akong kausapin ka, girl. Pero sana wag kang magsisi. Please lang, okay? Hindi ko gustong makita na umiyak ka dahil sa lalaking yun. Niwala pa nga siyang napapatunayan sa buhay niya. Tipid na ngumiti na lamang si Farah sa sinabi ni Krisha. Kaya mahal na mahal kita eh. Promise. Hinding-hindi ko pagsisisihan tong desisyon kong ito. Sagot ni Farah at nag-flying kiss kay Krisha na nakangiwing sinaluyon bago rin gumanti ng flying kiss kay Farah na ngayon ay tuwang-tuwa naman. Yun nga lang, hindi lang ikaw ang kailangan kong kumbinsihin. There's mom and dad too. Hindi ko alam kung ba't ayaw nyo kay Dexter. Except for being poor, he is actually a whole package. Mabait siya, matalino rin, saka magalang at gwapo. Plus, alam nyo kung paano maglinis ng bahay. He even cooks for me, na hindi ko kayang gawin. Magaling siya sa halos lahat ng bagay, Krish. Kapag nakilala niyo siya ng masinsinan, paniguradong maiintindihan niyo kung bakit ko siya nagustuhan. Binato ni Krish si Farah ng tissue dahil bumuntong hininga pa ang kaibigan niya habang may matamis ng ngiti sa labi habang nagsasalita. Gaga, masyado kang halata. In love na in love masyado. Mag-ingat ka talaga. Kapag ikaw pinaiyak na lalaking yun, tutuhurin ko yung pinaka-iniingatan niya. Pairap na sabi ni Krisha, kaya napahalakhak si Farah. Hindi ka pa rin natatanggap sa mga pinag-applyan mo, mahal? Marahang tanong ni Farah sa asawa niya si Dexter nang minsan silang magsama sa sala ng araw ng Sabado. Malungkot namang umiling si Dexter. Napabuntong hininga si Farah. Ayaw ni Farah na makitang ganito ang lalaki. Alam ni Farah na nahihiya si Dexter sa kanya ng sobra dahil siya ang nagbabayad sa lahat ng bayarin sa bahay nila. Dahil gustuhin man ni Dexter na tumulong, wala naman itong pera. How about kausapin ko si mama at dad? Mahal din na kailangan. Alam mo naman na ayaw nila sa akin. Kapag kinausap ko sila, paniguradong mas lalo lang mag-iinit ang ulo nila. Napilitan na nga lang sila na pumayag sa kasal natin ito dahil kapalit nun magtatrabaho ka sa kumpanya nyo. Kapag kinausap natin sila, baka mas lalong umayaw sila sa akin. Mahinahong putol ni Dexter kay Farah. Ano gusto mong gawin natin kung ganun? Wala ka pa ring trabaho, mahal. At alam ko nahihiya ka sa akin. Besides, magaling ka naman pagdating sa trabaho. Kapag pinasok kita sa kumpanya, kailangan mo lang patunayan sa kanila na karapat-dapat ka. Na wala silang dapat ipag-alala dahil kaya mo. Ayaw mo ba nun? Kapag nakita ka nila mamatdad sa pagpupursige na ginagawa mo at pagiging magaling mo, paniguradong hindi nila tayo guguluhin pa. Sagot ni Farah na siyang ikinatahimik ni Dexter. Sa huli, napabuntong hininga ang lalaki. Tama ka. Kapag nanatili ako walang trabaho, paniguradong masihindi sila sa akin. Pero kapag nakapasok ako sa kumpanya at napatunayan kung karapat-dapat ako, paniguradong wala na silang masasabi. Hindi ka rin mahihirapan dahil nandun ako sa kumpanya niyo para tulungan ka. Tura ni Dexter na siyang tuluyan ng ikinangiti ni Farah ng matamis. Hay nako, nai-inlove lang lalo ako sa'yo kapag ganito ka. Kung alam lang nila kung gaano ka kagaling, paniguradong wala silang masasabi na kahit ano.
Pagkatapos ng sinabi, niyakap ni Farah ang asawa na siyang nakangiti ding yumakap sa kanya pabalik. Bakit mo kailangan ipasok ang lalaking yun sa kumpanya, Farah? Kumpanya natin yun. We don't need incompetent people in our company. Striktang sabi ng ina ni Farah sa kanya na si Frida. Pinayagan ka na nga namin magpakasal sa lalaking yun, may pagganito pa? Ang kapal din talaga na mukha ng isang yun. Hindi basta-basta ang kumpanyang meron tayo. Dagdag pa na sabi nito sa naiinis na boses. Ma'am, huwag mong kalimutan na kaya kayo pumayag sa kasal dahil may gusto rin kayo ipagawa sa akin. Remember, Mom? Gusto kong maging designer. Handling the company isn't my choice but yours. Hindi rin libre ang pagpapakasal ko kay Dexter. And besides, Dexter is not an incompetent person. Magaling siya. At kung hahayaan niyo lang siyang patunayan ng sarili niya sa loob ng kumpanya, makikita niyo kung bakit siya ang pinili ko bilang maging katuwang sa buhay ko. Walang mali kay Dexter, Mom. He is perfect. Umiling-iling naman ang kanyang ina. He is poor, Farah. Ni wala pang napapatunayan sa buhay. Ni hindi mo man lang ba naisip na baka kumakapit lang siya sa yaman mo? Giit ni Frida sa anak. Ba't pa ganyan ang palagi yung iniisip, Mom? Walang paki si Dexter sa yaman ko. He married me because he loves me. Walang ibang rason kaya pinakasalan niya ako, okay? Please, Mom. Hayaan niyo naman kaming patunayan sa inyong pagmamahalan naming dalawa. Pangako na hindi kayo magsisisi. Dexter is great, Mom. Napabuntong hininga si Frida. Hindi pa rin matanggap ni Frida ang gusto ng anak. Napilitan lang naman silang hayaan si Farah na magpakasal kay Dexter dahil sa kumpanya nila. Parehong matatanda na ang mga magulang ni Farah at mas gusto na lamang na magsaya sa mundo. Kaya gusto na nilang ipasa ang lahat ng yaman nila at trabaho sa kanilang nag-iisang tagapagmana at si Farah yon. Nag-aalala lang kami sa iyo, Farah. Noon pa man, wala na akong tiwala sa lalaking yon. Kapag tumitingin siya sa'yo, tila wala siyang paki sa nararamdaman mo. Kung hindi, sa kung anong meron ka lang. Kailangan mo kaming intindihin, Farah. Nag-iisa lang namin ikaw na anak. Sana naman maintindihan mo yon. Farah, hindi para sa amin ang ginagawa namin. It's for you. Sana maintindihan mo yung nanay mo, yung mom mo. She's just concerned about you. Napalingon naman si Farah sa kanyang ama. Dad, pati pa naman ikaw? Talaga bang hindi na magbabago ang tingin niyo kay Dexter? Mabait siya, okay? Nagbabago ang isang tao, Farah. Hindi palaging mabait ang taong inaakala mong mabait. Even a consistency for 6 years will change in an instant. Huwag kang magpapauto ng basta-basta dahil ang akala mo siyang taong para sa'yo. Eh ba't kayo ni Mom hindi pa rin naghihiwalay? Well, the only thing that is consistent between us is the two of us. Hindi rin pagmamahal dahil may panahon na nagkakagulo kaming dalawa. Kapag ganun, bumababa ang pagmamahal namin. But it's still there. Not really consistent. Dahil hindi palaging malakas at puno ng tiwala pero naroon naman. Ano naman ngayon kung kaya kang ipagluto ng asawa mo o ipaglinis ng bahay? Kung kaya niyang gawin yan sa loob ng 100 taon, maniniwala na ako sa consistency niya. Bakit lang ba kayo nagpakasal, ha? Hindi ba? Dahil lang takot kayong ipaghiwalay namin kayo? Who asked to get married because of fear? Was it you or him? Natigilan si Farah sa lahat ng sinabi ng kanyang ama. Ang nagtanong ay si Dexter. Ika ni Dexter, natatakot siya na mawala si Farah dahil mahal na mahal niya si Farah. Yun ang rason kaya pumayag siya agad dahil naniniwala siyang mahal siya ni Dexter. Huwag niyo ang paglaruan ng utak ko. Pumayag lang ako, okay? Mahal ko siya eh. Kaya wala naman kayong choice eh. Tanggapin niyo na siya dito sa kumpanya. Ngayon lang naman, Dad. Please. Please. Kapag di niyo nagustuhan ang performance niya, pwede niyo siyang alisin.
bigyan niyo lang kami ng tamang rason at hindi naman kayo pipigilan sa gusto niyo. Sabi na lamang ni Farah sa mga magulang. Ayaw mag-isip ni Farah ng sobra. Ayaw niyang magkaroon ng pagdududa sa isipan niya. Ang alam niya mahal niya si Dexter at mahal din siya ni Dexter. Para kay Farah yun ang pinaka-importante sa lahat ng bagay sa mundo. Mom, Dad, muli ay tawag ni Farah sa mga magulang niya na nagkatinginan hanggang sa sabay na tumingin ang mga ito. Fine. Yes! Thank you, Mom, Dad. Thank you very much. Sigaw ni Farah at niyakap ang mga magulang. Pero, kapag napatunayan na walang kakayahan ng asawa mo, tatanggalin namin siya sa kumpanya. Hindi namin kailangan ng empleyado na walang kayang gawin. Naintindihan mo ba? Yes, Mom. I understand. Thank you so much. Hindi namin kayo bibiguin. Ngiti-ngiti na sabi ni Farah sa mga magulang niya na napangiti na lamang. 3 years later, ang gara naman yan, Sisi. May occasion ba ngayon? Tanong ni Krisha sa kaibigan na si Farah habang nag-aayos ito. Dahil designer si Farah, may sarili itong damit na gawa. Magaling ito at sobrang ganda ng mga gawa niya. Tulad na lang ng suot niyang midnight blue halter long gown na ginawa niya para sa magiging anniversary nila ng kanyang asawang si Dexter. Anniversary namin ni Dexter next week. Bala kong sorpresahin siya at dalhin sa isang mamahalin na restaurant. Alam kong may trabaho na si Dexter at mataas na rin yung rank niya sa company. Kaya niya na akong dalhin sa kahit saan, pero hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na gawin ang ganitong klaseng bagay. Sa tingin mo ba, Krish? Magugustuhan niya itong suot ko? At ang bala kong gawin na sorpresa sa kanya? Tanong ni Farah sa kaibigan na napailing-iling na lang. Ano ba magagawa niya kung nagawa mo na makapagplano para sa anniversary niyo? Saka sinong hindi magugustuhan ng suot mo, Farah, ang ganda-ganda mo? Paniguradong kapag nakita ka niya, mai-inlove siya ulit sa'yo. Pero maiba tayo, Sisi. Okay? Kailan niyo ba balak mag-anak dalawa? Inaaraw-araw niyo ba? Bakit wala pa rin kayo na ibibigay na inaanak sa akin? Marahang natawa si Farah sa sinabi ni Krisha. Namula pa ang kanyang pisngi dahil pumasok sa kanyang isipan ang mga ginagawa nila ni Dexter. Hindi naman araw-araw. Matagal-tagal na nga simula nung ginawa namin yung bagay na yun . Okay, define matagal-tagal na. Kailan niyo huling ginawa ang bagay na yun? Napakurap-kurap si Farah sa naging seryosong tanong ni Krisha sa kanya. Hindi alam ni Farah kung bakit biglang nagseryoso si Krisha. Tinubuan patuloy ng kaba sa dibdib si Farah sa seryosong boses nito. Last year? Busy na kasi siya masyado. Simula nang tumaas yung posisyon niya sa kumpanya. Ayaw ko naman siya mapagod ng sobra. Kaya hindi ko rin siya inaaya kapag nakakauwi na siya. Saka nakakahiya naman ko ako mag-aaya, diba? Sagot ni Farah at ngumiti pa para mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Mabilis namang kumunot ang noo ni Krisha sa narinig niya sagot ni Farah. So hindi siya nag-aaya. Talaga ba? O baka naman ibang tao na ang inaaya niya? Sarkastikong tanong ni Krisha. Kaya napakurap-kurap si Farah. Pagkatapos naiilang siyang tumawa. Ano bang pinagsasabi mo, Krish? Malabong mangyari ang bagay na yan, okay? Mahal na mahal ako ni Dexter. Tsaka 3 taon na rin kaming kasal. Abala lang siya sa trabaho. Alam mo naman na walang tiwala sila mama at dad sa kanya. Kaya syempre kailangan niya magsipag masyado sa kumpanya. Halos doon na nga siya tumira para lang sa trabaho niya. Saka gusto ko ring makita nila mama at dad na magaling talaga ang asawa ko. Na walang mali sa kanya. Lahat na lang kasi kayo. Ang baba ng tingin sa kanya. Syempre nasasaktan din ako sa ganun, Krisha. Pero wala akong magawa para sa asawa ko. Kailangan niyang tiisin yung panlalait niyo sa kanya para makasama niya ako. Mahal ako ni Dexter. Ginagawa niya lahat ng ito para sa aming dalawa. Kaya kung hindi niya man ako mabigyan kaagad ng anak, ayos lang sa akin. Makapaghihintay naman ng ganong klaseng bagay. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa babaeng to. 1 taon na silang walang ginagawa na kahit ano. Sa tingin niya wala lang ang bagay na yun? Really ?
Hindi ako naniniwala na kaya ng asawa niyang tumagal ng hindi nakikipagtalik. Tapos siya paniwalang paniwala. Matalino nga si Farah pero hindi ko alam kung ba't pagdating sa lalaking to, bobo-bobo niya. Naiiling na lamang nasabi ni Krisha sa likod ng isipan niya. Wala na akong magagawa kung yan ang gusto mong isipin. Pero kung sakali may ginawa niyang lalaking yan, hindi ko siya patatawarin. Ingungudgud ko talaga yung lalaking yan sa putik. Malditang sabi na lang ni Krisha kay Farah na napabuntong hininga. Wala namang kailangan ikagalit si Krisha eh. Wala namang ginagawang masama si Dexter. Sa 3 taon namin pagsasama, hindi pa rin nagbabago yung pakikitungo niya sa akin. At kahit na mataas ang ranggo niya sa kumpanya, umuuwi pa rin siya para gawin yung mga hindi ko kayang gawin sa bahay. Ipinagluluto niya pa rin ako. Siya pa rin naglalaban ng damit ko. Miski paglilinis ng bahay siya gumagawa. Kaya hindi ko kaya maniwala sa mga sinasabi nila sa akin. Ba't pa ako magdududa kung maayos naman ang pagtrato niya sa akin? Gabi na? At balak ni Farah na puntahan si Dexter sa opisina nito. Alam ni Farah kung gaano kahirap ang trabaho sa kumpanya, kaya hindi niya masyadong ginugulo si Dexter. At hindi rin siya naghahangad ng sobra mula dito. Ang gusto lamang ni Farah maging maayos ang kanyang asawa. Ano ba? Huwag kasi. Nakikiliti ako ng sobra sa ginagawa mo. Hay nako, may mga naiiwan pa rin pala magnobyo at magnobya dito sa opisina. Hindi naman sa pinagbabawal sa kumpanya ang relasyon na katrabaho. Kaya malaya silang gawin kahit na ano. Saka ang sweet ha. Talagang kahit overtime na pagtatrabaho ginagawa nila. Kundi lang din sobrang abala si Dexter. Guguluhin ko rin siya sa opisina para lambingin ng ganito. Nakangiting sabi ni Farah sa sarili. Pagkatapos nang narinig niyang boses ng babae. Come here. Gawin na natin. Masuyong sabi ng isang pamilyar na boses. Kaya natigilan si Farah. Kumunot ang kanyang noo at napaisip. Hindi naman malabong may magkaparehong boses sa mundo, di ba? Dito pa talaga? Ano ka ba, nakakahiya? Baka may makarinig sa ating dalawa. Nahihiyang sabi ng babae. At ngayon na tumatagal ang pag-uusap ng dalawa, napagtanto ni Farah na miski boses ng babae sobrang pamilyar sa tenga niya. Walang makakita sa atin, okay? Wala namang CCTV dito. Sa kung meron nun, pwede ko namang ipatanggal ang footages. Saka, you like it better when things are thrilling, right? Kapag dito natin ginawa, paniguradong lalabasan ka ng sobra. Nang aakit na sabi muli ng lalaki na siyang ikinalunok ni Farah. Dahan-dahan na naglakad si Farah. Madilim sa banda ng cubicle kung saan nanatili ang empleyado at empleyada sa kumpanya nila. Miski sekretarya ng asawa niya si Dexter, doon nakapwesto. Kapag hindi ako nilabasan ng sobra, luluhod ka, okay? Mapang-akit na sagot ng babae kasabay ng tuluyang pagkakita ni Farah sa 2 taong naghahalikan. Sa malayo pa lang, kumislap na ang gawa sa gintong relo na ibinigay ni Farah kay Dexter para sa 2nd anniversary nila. Abalang-abalang dalawa sa paghahalikan ng mga ito at wala nang paki sa paligid nang magsimula silang hubaran ng isa't isa. Hindi makapaniwala si Farah sa lahat na nakita niya. Nanginginig ang kalamnan niya sa sobrang galit. Gustuhin man niyang sugurin ng mga ito, hindi niya magawa. Imbes, inilabas ni Farah ang cellphone at kinuna ng mga litrato at video ang mga ito. Tama sila, Mama at Dad. Miski sinabi ni Krisha sa akin tama. Akala ko mahal na mahal ako na asawa ko. Akala ko si Dexter ang lalaking para sa akin. Natakot lang din ako na mawala siya sa akin eh. Kaya ko ginawa ang lahat pero hindi ko inaasahan ng ganitong klase ng pagtatraidor. Ganito yung gagawin niya sa akin. Nasasaktang turang ni Farah sa sarili niya. Tinapos ni Farah ang panonood. At pagkatapos ng lahat, lumabas siya sa kumpanya nila na may sugatang puso. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng sobra, gagawin ng ganong klase ng bagay. Pinigay ko lahat-lahat, pera, kotse, bahay, pati posisyon sa lintik na kumpanya.
Nagmakaawa ko para makuha niya ang mga bagay na yun, pero ginawa niya. Niloko niya ako. Pinagpalit niya ako sa sekretarya niya. Saad ni Farah at ibinato ang nahawakan niyang babasaging baso. Ma'am, alam ko hong galit na galit kayo. Pero ba't niyo po hindi piniling kumalma muna? Baka kasi maubos lahat ng baso dito sa bar namin kapag ipinagpatuloy niya yung pagwawala niyo. Nakangiwing sabi ng server na siyang naghatid ng inumin kay Farah. Anong paki ko ha? Naintindihan mo ba nangyayari sa akin? Niloko ako ng asawa ko. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit yung nangyayaring yon? How could you do this? How could you say that? I just lost my husband. He cheated on me with his secretary. Sigaw ni Farah sa server na napapitlag sa sobrang takot. Ma'am, pinagpalit lang pala kayo eh. Di pagpalit nyo rin po. Che, wala kang alam. Nasaan ba manager nyo ha? I want your manager. Ayaw kitang kausap. Putol ni Farah sa ibang sasabihin ng server na kaagad nagkukumahog na tumakbo palabas ng VVIP room kung saan naroon siya. Muling nagsimula si Farah sa paglaklak ng napakaraming alak. Nang muling bumukas ang pinto ng kwarto, kung nasan si Farah, itinaas niya ang kanyang tingin. Bumungad sa kanyang pamilyar na muka ng lalaking pinsan ni Krisha. Alam kong gusto mo maglasing, pero kailangan ba talagang takutin mo ang tauhan ko? Hindi mo ba alam na dahil sa inyo ni Krisha, halos buwan-buwan kong kailangan mag-hire ng mga bagong tauhan dito sa bar? Nakapamewang na tanong ni Brayden, ang mismong nagmamay-ari ng bar. Sinisisi mo rin ba ako ha? Kasalanan ko na lang ba talaga lahat? Kaya ba kailangan ako lukoy na asawa ko dahil kasalanan ko lahat? Wala naman ako masamang ginagawa. Nagmahal lang naman ako. Natigalgal si Brayden sa narinig mula sa bibig ng lasing na si Farah. Ano? Niloko ka niya? Galit na sigaw ni Brayden at kaagad lumapit kay Farah na mas lalong naiyak. Hindi mo ba alam, ha? Mahal na mahal ko si Dexter eh. Pero nagloko siya. Akala ko pagod lang siya. Pero ayun, pinapagod niya yung ibang babae. Akala ko, gusto niya lang gawin lahat para sa ikabubuti naming dalawa. Pero walang iya siya. Winasak niya yung puso ko. Niloko niya ako, Brayden. Iyak ni Farah at nasapo ang kanyang sariling dibdib. Umigting ang panga ni Brayden sa galit at kaagad na tinawagan ng kanyang pinsan na si Krisha para malaman nito ang nangyari. Gagong lalaki yun. Binigay ni Farah lahat sa kanya. Pero ito ang ginanti niya. Babasagin ko bungo niya. Galit na angel ni Brayden sa likod ng kanyang isipan. Nasaan ang gagong yun, ha? Papatayin ko siya. Galit na sigaw ni Krisha at ibinato ang nahawakan nitong babasaging baso. Ano ka ba? Kailangan mabasagin mo yung baso ko? Dahil nandiyan sa galit mo? Hindi nga ba alam na konti na lang mababankrupt na itong bar ko sa inyong dalawa, ha? Sigaw ni Brayden sa pinsan niyang igting ang panga sa galit. Anong gusto mong gawin ko, ha? Nagagalit ako ng sobra. Noon pa lang naisip ko eh. Wala nang balak na maganda yung lalaki niya sa kaibigan ko at tama ako. That jerk was after her money and the company. At buwisit siya. Talagang sekretary niya pang ginawa niyang kabit, ha? Sigaw ni Krisha at muli sanang hahablot ng baso nang maunahan siya ni Brayden sa pagkuha nun. Sabi ko naman sa iyo nun, di ba? Gusto kong pigilan ang kasal nila. Humingi pa ako sa iyo ng tulong pero hindi mo ginawa. Dahil ano? Naawa ka sa kaibigan mo? Pero ano ngayon nangyari, ha? Si Farah ang nasasaktan dahil si gagong yun. Talagang babasagin ko pag bumuka ng lalaking yun. Galit na sigaw ni Brayden at ito na ang bumato ng nahawakan niyang babasaging baso. Kaya napaawang ang labi ni Krisha. Nang matauhan si Brayden sa kanyang ginawa, napakurap-kurap siya. Naiilang na natawa siya pagkatapos. Ang iingay niyong dalawa. Sabay na napalingon sina Krisha at Brayden sa kagigising lang na si Farah. Sapu-sapu ni Farah ang kanyang noo na sumasakit. Pagkatapos niyang uminom ng sobra,
Nakatulog siya bago pa man dumating si Krisha. Ilang minuto na ring nagtatalo ang dalawa. Kaya nagising din si Farah kalaunan dahil sa ingay ng mga ito. He cheated on you. Agad na tanong ni Krisha sa kaibigan at nilapitan nito. Hindi sinagot ni Farah si Krisha. Kinuha na lamang niya ang kanyang cellphone para ipakita sa kaibigan ang nakuha niyang litrato at videos. Pati si Brayden, nakisilip sa kung anong nasa cellphone ni Farah at sabay nagbura magpinsan nang makita ng mga ito ang ginagawa ni Dexter kasama ang sekretarya nito. Kapal na mukha ng lalaking yon. Ikaw ang naglagay sa kanya sa posisyon niya ngayon. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng kakayahan para mapunta sa kinalalagyan niya. Pero ito ang ibabalik niya sa'yo? Kapal-kapal ng mukha niya. Nasa ng gagong yun, papatayin ko siyang buwisit siya. Papatayin? Hindi niya deserve na patayin lang. Dapat sa gagong tulad niya, pinapahirapan ng hindi na siya umulit pa. Tura naman ni Brayden. Kayong dalawa talaga. Kung ganyan mga bagay ang gagawin niyo, hindi siya mahihirapan o masasaktan. Ibabalik ko sa kanya ang ginawa niya sa akin. Babawiin ko lahat ng meron ako sa kanya. At wala siyang magagawa na kahit ano dahil sino lang ba siya. He is nothing without me. Yun ang klase ng ganti na gagawin ko sa kanya. Puno ng galit na sabi ni Farah at tumayo sa kinauupuan niya. Hindi sa kanyang bagay na meron siya ngayon. Pero kinakapitan niya ng sobra. Dahil gusto niyang umangat. Kapag isa-isa kong binawi ang lahat, paniguradong tila siyang taong naputulan ng dalawa niyang paa. Hanggang sa magmakaawa siyang ibalik ko ang mga yon na siyang hindi ko gagawin. Kahit lumuha pa siya ng dugo, hindi ako maaawa sa kanya. Pagpapatuloy ni Farah sa kanyang sinasabi, bakit hindi tayo mag-outing sa farm? Hindi ba susunod yung partnership ay mga farmers? Bakit hindi tayo pumunta doon? May putikan doon, di ba? Nakangiting tanong ni Krisha kay Farah na siyang napaisip. Napailing-iling naman si Brayden habang nakatingin sa dalawang matalik na magkaibigan. Buti na lang pala pinanganak ako mabait. Kundi baka naging kalaban ko pa tong dalawang to. Nakangiwing tura ni Brayden sa likod ng isip niya. Magkakaroon tayo ng company outing? Magiging team building na rin ito, pero mostly pupunta lang tayo para magsaya at para na rin maintindihan natin ang kahalagahan ng partnership natin sa mga farmers dahil food producing company tayo. In this way, magkakaroon din tayo ng deep understanding sa ginagawa nila. Nakangiting sabi ni Farah sa mga empleyado ng kumpanya nila na kaagad natuwa sa narinig. And of course, kami ang bahala sa lahat ng gastos nyo. Pwedeng may isang pamilya nyo o mahal sa buhay ang sumama. Technically, kaya nandito ako dahil ako ang balak isama ng boss nyo. Ngiting-ngiti na sabi pa ni Krisha na siyang hawak-hawak ang braso ni Farah. Habang nagsasalita si Krisha, ay inilibot ni Farah ang tingin hanggang sa bumungad sa kanya ang nagbubulungan na sina Dexter at ang sekretarya nito na si Suzy. Pinigilan ni Farah na taasan ng kilay ang mga ito. Lalo na nang lumingon sa kanya si Suzy at ngumiti pa ng bahagya. Ang kapal na mukha nilang dalawa. Talagang nakuha pa ng babae niya ng ngumiti sa'yo? Talagang gaganti tayo, sisi. Aba, magpapaapi ka na lang sa mga yan? Sila yung nagloko sa'yo? Kairita. Bulong-bulong ni Krisha sa gilid ni Farah nang mapansin nito kung saan nakatingin ang kaibigan niya. Kumalma ka, Krish. Namnamin na lang natin ang sarap ng paghihiganti natin sa kanila. Bulong pabalik ni Farah. Mahal, I miss you. Agad naglabas si Farah ng peking ngiti para salubungin ng walang hiyang si Dexter. Nagawa pa talaga nitong yumakap sa kanya at kung hindi lang lumayo agad si Farah, baka hinalikan na siya nito sa labi. I miss you too, mahal. Masyado kong busy nito nakaraang araw na kahit ako na mismong CEO ng kumpanya, hindi ka na nakikita masyado. Tura ni Farah sa asawa na kaagad ngumuso. Sorry na, mahal ko. Pero umuwi pa rin naman ako, di ba?
ipinagluluto pa rin kita at ako pa rin ang gumagawa sa gawaing bahay dahil alam ko hindi mo kayang gawin yan. Sagot ni Dexter. Kaya pala, akala niya hindi ko kaya nang wala siya? Para sa kanya wala akong kwenta kapag di siya ang asawa ko, na wala akong magagawa na kahit ano. Dahil hindi siya ang lalaking pinakasalan ko. Kaya nagawa niya ang panlulokong to sa akin? Dahil para sa kanya, akala niya hindi ko siya kayang iwan. Na kahit kailan, hindi ko kaya na mawala siya. Dahil kailangan ko siya. Pues nagkakamali siya. Hindi ko siya kailangan. I'm a self-made woman. Kahit na mayaman ang pamilya ko, hindi ko hinayaan na diktahan ng pamumuhay ko. Ginawa ko ang lahat para sa buhay na meron ako ngayon. Even my successes, I've done it by myself. Tapos sa tingin niya, hindi ko kayang mabuhay na wala siya? Kawalang yaan. Kalmado, ngunit nagagalit na sambit ni Farah sa likod ng isipan niya. Hindi na kailangan, mahal. Nag-hire na ako ng mga maids para sa ganong klase ng bagay. May pera naman ako pambayad. Kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Alam ko kung gaano ka kapagod sa trabaho. Kaya ipagpatuloy mo lang kung anong ginagawa mo. Nakangiting sabi ni Farah at bahagyang tumingin sa katabi ni Dexter na si Suzy. Muling umiti si Suzy kay Farah. Sobrang inosente ng pagmumukha nito. Pero ang landi-landi naman ito para pumatol sa lalaking may asawa na. At ang kapal din ng mukha ng asawa ni Farah na si Dexter para pumatol sa isang babae gayong kasal na ito. Kaya dapat lang gantihan niya ang dalawa. Pero kung ginawa mo yon, ano pang gagawin ko para sa'yo? Tanong ni Dexter kay Farah na siyang umiti. Hindi naman kailangan na gawin mo ang mga bagay na yan, mahal. Pinakasalan kita dahil mahal kita. Alam mo naman yun, di ba? Ikaw ang mahal ko kaya pinakasalan kita. Ibinigay ko lahat sa'yo. Hindi kita pinili dahil kailangan kita. Pinili kita kasi mahal kita. Kaya tandaan mo, mahal, na mawala ka man, kaya ko pa rin gawin ang lahat ng bagay na ginagawa mo para sa akin. Kaya hindi mo kailangan mag-alala. Gawin mo lang ang gusto mo. Dahil sa pag-uwi mo, mananatiling malinis pa rin ang bahay nating dalawa. Sagot ni Farah. Pero hindi tungkol sa bahay ang tinutukoy niya. Kung hindi ay ang relasyon nila. Gustong iparating ni Farah na mawala man si Dexter. Mananatili siyang matayog at kahit sino, hindi siya basta-basta kayang ipatumba. Ginawa niya nga. Hindi makapaniwala ang sambit ng ina ni Farah sa kanya. Kailangan ko siyang tanggalin sa opisina. Hindi ko kailangan ng lalaking tulad niya sa kumpanya. Galit na sabi kaagad ng kanyang ama na napatayo sa kinauupuan nito. Dad, calm down first. Pakinggan mo muna ako, please. Ano? You are going to plead for that man again? Ano? Mahal mo pa rin siya kahit niloloko ka niya? Really, Farah? Pinalaki ka ba namin para hayaang masaktan sa kamay ng kung sino-sinong lalaki, ha? Putol ni Greg sa anak niyang si Farah. Mabilis itong umiling. Hindi sa ganun, Dad. I have a plan. I hated what he did to me. Miski ako hindi matahimik sa ginawa niya sa akin. Hanggat hindi ako nakakaganti. Mom, Dad, gusto kong gawin ang bagay na ito. Kaya sinabi ko sa inyo, yung ginawa niya sa akin. Para kung makapatay man ako, mailabas niyo ako sa kulungan. Hinaluan ni Farah ng pagbibiro ang kanyang huling sinabi. Anong paki namin sa lalaking yun? Saka bakit ka naman makukulong, Aber? Pwede naman natin siya itago na lang agad yung katawan niya, di ba? Kapag wala silang nahanap na ebidensya laban sa'yo, wala rin silang magagawa. Sagot ni Frida sa anak na si Farah na siyang ikinatawa nito. Buti na lang. Natauhan ka. Saka mabuti na rin yung nalaman mo kaagad. 3 taon din kayong ikinasal. Kung di mo nalaman ang bagay na to, baka umabot pa ng 10 taon bago mo nalaman na may kabit pala yung asawa mo. Kapal ng pagmumukha niya. At sa mismong kumpanya pa talaga natin? Nanggigigil na sabi ng ama ni Farah. O siya, gawin mo ang gusto mo.
Kapag kailangan mo ng tulong, tumawag ka na lang sa amin ng mom mo. Gagawin namin lahat para sa'yo. Walang kahit sinong lalaki na may karapatang saktan ka. Kung sino mang may balak na gawin ng ganong klaseng bagay, haharap sa amin ng mami mo. Bago kanila masaktan ulit, naputol na namin ang kamay at paa nila. Dagdag na sabi ng ama ni Farah na siyang ikinangiti nito. Salamat, Mom and Dad. And I'm so sorry kung di ako nakinig sa inyo. Kung nakinig lang sana ako sa inyo, hindi sana mangyayari ang bagay na to. Kailangan ko pa talagang isali ang kumpanya sa paghihiganti ko. Kung natauhan lang ako noon, hindi na sana natin kailangan gawin ang bagay na ito ngayon. Sus! Farah Sanchez Lee. Kung sinunod mo kami kaagad, paniguradong hindi na ikaw ang anak namin. Alam namin kung gaano katigas yung ulo mo. Paniguradong hindi na ikaw ang anak na kilala namin kung sinunod mo kami agad. Putol ng kanyang ina sa kanya. Whatever, Mom. Basta, salamat. Dahil hindi niyo ako inaway nun. Lalo na ngayon. Ba't ka naman namin aawayin? Aba, yung Dexter na yun ang awayin natin. Maling babae ang niloko niya. Kung inaakala niya magiging mabait ka. Palagi. Dahil mahal na mahal mo siya, nagkakamali siya. Ipakita natin na hindi ka basta-basta. Saad ng kanyang magulang. Sigurado ka bang gagana tong plano mo? Pabulong na tanong ni Krisha kay Farah na walang kaimo-emosyon na muka habang nagtitipa sa laptop nito. Yes, girl. Alam mo na hindi lang ako magaling sa designing, di ba? At mas lalong hindi lang sa pag-handle ng kumpanya. I am smart. Oo na, alam ko. Matalino ka na. Kaya nga anong gagawin mo? Hindi mo pa rin sinasabi sa akin. Kanina ka pa panay-type dyan sa laptop. Wala akong alam sa programming, okay? Bobo ako sa bagay na yan. Saad ni Krisha kay Farah na natawa naman. Naalala mo pa yung pinakita ko sa'yo na litrato at videos. Sinend ko yun lahat sa mga kasamahan natin. During lunchtime, it will be officially sent to them. Nakaschedule yun. Lahat sila makakatanggap nun sa email nila. Gusto kong ipahiya si Dexter at Susie sa lahat. At ipakita sa mga ito ang panlulokong ginawa nila sa akin. Sagot ni Farah na siyang ikinaawang ng labi ni Krisha. Oh wow! Ang galing ng naisip mo. Kung sakali mang lokohin ako na mapapangasawa ko in the future, ito din ang gagawin ko sa kanya. Pero gusto ko yung bonggang pamamahiya para kahit buong mundo, alam ang ginawa nila. Nakangising sabi ni Krisha. Dapat lang na ganyan ang gawin mo. Hindi tayo basta-basta babae lang, Krish. Oo, mabait ako. Pero pag naubos yun, wala na siyang makukuha sa akin. At di dapat natin hayaan ang lalaking tulad ni Dexter na saktan lang tayo ng basta-basta. Ipapakita natin sa kanila na maling tao ang binangga nila. Nang magdalawang isip sila na manakit ulit. Mahal, ang ganda rito. Nalibot namin ni Susie. Buti na lang pala dinala mo kami dito, no? Sobrang sariwa ng hangin. Ngiting-ngiti na sabi ni Dexter kay Farah na kinikim-kim lang ang galit na nararamdaman nito. Ang ganda talaga, Ma'am Farah. Ang saya-saya nga namin ni Sir Dexter kasi may nakita po kaming baka kanina. Pero yun nga lang po, sobrang putik dito. Binuhat pa nga po ako ni Sir kanina kasi po nakahils ako eh. Singit naman ni Susie na sobrang tamis ng ngiti. Ganun ba? Puti naman. Sagot niya na lang. Sige, maupo na kayo, kakain na raw eh. Baka nagugutom na rin kayong dalawa. Sabi ni Krisha kina Dexter at Susie. At sa kakapalan ng mukha ni Susie, humawak pa ito sa braso ni Dexter sa mismong harap ni Farah para hilahin ito paalis. Kundi lang nahawakan ni Farah si Krisha, baka nahila na ng kaibigan niya ang mahabang buhok ni Susie. Ang malanding yun? Talagang sa mismong harap po pa? Ni hindi na siya nahiya? Alam ng lahat na asawa mo si Dexter. Pero ginagawa niya ang bagay na yun? Kapal ng pagmumukha niya at ang Dexter na yun. Ni hindi man lang umangal. Ni hindi niya inalis ang kamay ni Susie sa braso niya. Gayong alam niyang may asawa na siya.
Nang gigigil na saad ni Krisha. Maghintay ka lang, Krish. Maghintay ka lang. At nang magsimula ng kumain ng lahat, ay inaya ni Farah si Krisha para umalis. Napunta sila sa mga bakahan. May mga putik doon at kahit dumi ng baka nandun. Kung ako sa'yo, hindi ako maghihintay ng matagal para gumante. Kapag nakita ko silang nagloko, sasaktan ko kaagad sila. Ipapakita ko kaagad sa mundo ang ginawa nila ng live pa. Naiinis na saad ni Krisha habang nakapamewang. Hindi rin nagtagal ang dalawa doon dahil nakarinig sila ng yapak papunta sa gawin nila. Farah! Punong-puno ng pag-aalalang sigaw ni Dexter. Lumingon si Farah sa lalaki na namumutla na sobra. Nakasunod dito si Suzy na umiiyak. Farah, hindi ko ginawa yon. Wala akong ginawa na kahit ano. Depensa kaagad ni Dexter sa kanyang sarili. Si Suzy ang may gawa ng lahat. Siya ang nang-akit sa akin. Siya ang may kasalanan ng lahat. Ha? Anong pinagsasabi mo? Pagpipeke ni Farah ng pagtataka na siyang ikinataka rin ni Dexter. Wala ba nakarating sa'yo? Wala bang sinan sa inyo? Sa'yo? Tanong ni Dexter at nilingon din si Krisha na nasa tabi ni Farah. Anong sinan sa akin? May nangyari ba? Taka pa ring tanong ni Farah. At nang makita ni Farah ang paghinga ni Dexter nang malalim na tawa siya. Oh, iyan ba ang gusto mo marinig mula sa akin? Sa tingin mo ba talaga wala akong alam na kahit ano? Nanunuyang tanong ni Farah na may ngisi sa labi. Tuluyan nang inalis ni Farah ang pagpipeke ng pagtataka. Ano ibig mo sabihin? Nalilitong tanong ni Dexter. Bobo ka ba? Siyempre, sinend ko ang video na yon at ang mga litrato sa kasamahan natin. So tingin mo sino nag-send ang mga yon? Malamang ako. Just like what I've said. Niloko mo ako, Dexter? Pinagkatiwalaan kita. Kayo. Lalo ka na. Dahil mahal kita. Ipinaglaban kita sa lahat. Dahil para sa akin, akala ko hindi mo magagawang lokohin ako. Pero yun ang ginawa mo. Niloko mo ako kung kailan binigay ko sa'yo lahat. Masarap ba ang sekretarya mo, ha? Para ipagpalit mo ako sa kanya, I defended you. I did. For the people that I love. To my parents, to my best friend. Lahat sila sinasabi na wala kang kwentang tao. Na wala akong mapapala sa'yo, pero pinaglaban kita. Dahil mahal kita. Pero anong iginanti mo sa akin, ha? Loko mo ko? Pinagmukha niyo akong tanga. No, of course not. Mahal kita, Farah. Nang lumapit si Dexter kay Farah, kaagad na sinalubong ni Farah si Dexter ng suntok sa pagbumuka nito. At hindi lang yon. Hindi pa nakontento si Farah. Tinuhod pa niya ang pagkalalaki ni Dexter. Dahilan para mapaluhod ito. Walang awa na tinulak ni Farah si Dexter sa putikan at inginudgod ang pagbumuka nito sa putik. You go, girl! Saad ni Krisha na siyang saksi sa lahat na nangyari. How dare you? Bitiwan mo si Dexter! Sigaw ni Suzy at tumakbo papunta kina Dexter at Farah. Walang kaimo-emosyon sa mukha na nilingon ni Farah si Suzy. Bago ito walang kahirap-hirap na sinipa sa tuhod, kaya napatili ang babae. Hinila niya ang buhok ni Suzy at inginudngod sa dumi ng baka. Yuck! Bitiwan mo nga ako! Bitiwan mo ako! Sigaw ni Suzy at nagpumiglas, ngunit hindi yun ginawa ni Farah. Tikman mo. Gusto mo ng hangin dito, diba? Sariwa ang lahat, hindi ba? Sariwa din ang dumi ng baka na nasa mukha mo ngayon. Kita mo naman namamasa pa. Diba? Sarkastik ang tura ni Farah sa kabit ng asawa niya na malakas na tumili dahil sa dinadanas nito. Kapal na mukha niyo! Nalukohin ako! Walang ya kayo, magsama kayong dalawa! Sigaw pa ni Farah at muling inginudngod ang pagmumukha ni Suzy sa dumi ng baka. Bitiwan mo si Suzy! Sigaw ni Dexter na punong-puno ng putik ang buong mukha at katawan. Pero bago pa man makalapit si Dexter kay Farah, may sumipa na sa tagiliran nito.
Dahilan para muli itong madapa. Akala mo ba? Magagawa mo pang sakta ng kaibigan ko? No way in hell, dude. Taas kilay na sabi ni Krisha bago nilapitan si Dexter para muling ingudgod ang pagmumukha nito sa putikan. The two of you almost killed the two of them. Hindi makapaniwalang sabi ni Brayden sa magkaibigan na nagkatinginan lang at nagkibit balikat. Sinaktan nila si Farah. Siyempre, hindi ako basta-basta mananahimik lang, no? Akala ng dalawang yon? Basta-basta na lang nila magagawa ang gusto nila sa kaibigan ko? Ha! Doon sila nagkakamali. Irap ni Krisha na siyang ikinangawi ni Brayden. Grabe kayo. Kapag kayo nagsama sa isang krimen, paniguradong kawawa ang biktima nyo. Sabi nyo maglalabas na kayo ng video. Hindi nyo sinabing palalanguyin nyo yung dalawa sa putik at dumi ng baka. Ni hindi ko makilala ang dalawang yun pagdating ko kanina. Akala ko pa naman, kayo ang kawawa dahil may lalaki sa kaaway nyo. Pero di ko inaasahan na kahit sa ganitong klase ng bagay, kayo pa rin mananalo. Sus, nakalimutan mo ata. Black belter kami sa taekwondo, dalawa. Kaya nga, na-inlove ka kay Farah, di ba? Dalang astig-astig niya? Pang-aasar ni Krisha sa pinsan na nanlaki ang mata sa gulat. Nakita niya naman ang pagtingin sa kanya ni Farah. Crush mo ko, sure ka? Natatawang tanong nito kay Brayden na mas lalong bumilog ang mga mata sa gulat. Hindi, mali. Wala akong gusto sa'yo, no? Sus, kaya ka nauunahan eh. Sino ba yung nagpumilit sa akin no napigilan ng kasal ni Farah? Dahil sa tingin niya, walang mapapala na kahit anong maayos ang kaibigan ko sa lalaking pakakasalan nito. Kung hindi, dahil gusto niya ang babaeng ikakasal. Sa pagkakaalala ko, Brayden Silero ang pangalan ng lalaking yun. Shut up, Krisha. Wala akong sinabi na ganon. Putol ni Brayden kay Krisha bago tumalikod kaagad sa sobrang pamumula ng kanyang tenga hanggang leeg. Gusto talaga ako ng pinsan mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Farah kay Krisha na napailing-iling na lang. Bakit ba sa tingin mo hinahayaan niya tayo mambasag ng kung ano-ano sa bar niya at di niya tayo binabandon? Kahit tayo ang pinakamagulo niyang customer. And how could you not know after all the letters he gave you? Letters? What letters? Krisha, ano mga letters na pinagsasabi mo? Hindi mo talaga alam? May mga letters palagi sa locker mo noon, di ba? In lavender color. Which was your favorite? Tapos may lavender scent pa na gustong-gusto mo. Kinikilig ka pa nga nun kapag binabasa mo yun eh. Sabi mo na kapag nagpakita yung lalaki may gawa ng letters, papakasalan mo agad. Pagpapaliwanag ni Krisha kay Farah na nalaglagan pa nga sa gulat. What? Sa kanya yung mga yon? Ano pa ba? May B and C pa yun sa huling pahina. It means, Brayden Silero, girl. Akala ko ba matalino ka? Dexter claimed that it was him who made those letters. Kaya nga ako nagkagusto sa kanya eh. Dahil doon sa mga sulat na yun, Krisha. Dahil akala ko kanya galing ang mga letters na yun. Tinanong ko pa siya tungkol sa BNC. Sinabi niya nag-isip lang siya ng kung anong alias or username para itago ang totoo niyang pagkatao. I remember those letters even now. Kaya nasaktan ako ng sobra sa panlulokong ginawa niya sa akin. Dahil naalala ko kung gaano niya ako kamahal sa mga sulat na yun. His poems and description of me were all so beautiful. Akala ko naglaho na lahat ng pagmamahal na meron siya sa sulat na yun. Mahabang sabi ni Farah at di makapaniwalang natawa na lang. Did I just marry the wrong guy? Dagdag na tanong pa ni Farah sa kaibigan na natawa na rin. Gaga ka talaga, girl. Buti na lang inginudgod dati si Dexter na sa putik. Nakaganti man lang tayo sa ginawa niyang panluloko at pagsisinungaling sa'yo. Hindi lang habang mag-asawa kayo, kundi pati na rin sa pang-aangkin niya sa sulat na hindi naman siya may gawa. Kainis na lalaking yun Ang kapal-kapal na mukha niya. Kung may awards lang sa pagiging summa cum laude, ng pagiging sinungaling at manluloko, siya na yon. Masama lang talaga sila ng kabit niya. Mabuti na lang at may video ko. Hindi ako mahihirapang makipag-anal sa lalaking yun.
At pagkalaan nga ng ilang araw, agad niyang inasikaso ang annulment ng kasal nila. Binawi ni Farah lahat ng gamit niya na ibinigay niya kay Dexter. Bakit pati yan? Nanlalaki ang mga matang sigaw ni Dexter habang yakap-yakap ang sarili nitong katawan na tanging brief na lang ang suot. Pati kasi damit at short at suot nito, kinuha ni Farah. Nagmakaawa pa si Dexter kay Farah pero hindi siya nakinig. Bigay ko ang mga damit na to sa'yo. Pera ko ang binili ko sa mga bagay na to. Pasalamat ka na lang hindi ko kinuha yung brief na suot mo. Simula ngayon dun ka na sa kabit mo manghingi ng mga bagay-bagay. Nakangising sabi ni Farah sa ex-husband niya na sobrang pula ng muka sa sobrang kahihiyang dinadanas nito. Bye, Dexter. Sa susunod na magkita tayo, gusto kong ikaw ang unang tumalikod sa ating dalawa. Dahil ayaw ko na makita ulit yung makapal mong pagmumuka. Dagdag na sabi ni Farah at tinalikuran si Dexter. 2 years later, gusto ko lang ipaalala sa iyo na kapag niloko mo ang kaibigan ko, dalawa kaming makakalaban mo. Naintindihan mo ba? Nakangiting tanong ni Krisha kay Brayden na siyang natawa. Alam ko, hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa niya sa lalaking nang loko sa fiancé ko. And besides, ba't ko naman lulukoin si Farah? I may not be the best husband in the world. Pero ang tanging gusto ko lang, maging the best sa mga mata ng babaeng mahal ko. Saka ilang taon din ako naghintay, no? Simula high school pa lang siya na gusto ko. Kaya ngayon na pagbigyan na ako ng mundo, hindi ko na siya bibitawan. Kahit magmakaawa pa siya. Ngiting-ngiti na sabi ni Brayden, sa pinsan niya na siyang napailing-iling na lang. Tunog in love ka naman masyado, no? Naulol ka na ng sobra? Nako, walang nabubuhay ng matagal sa ganyan, Kaz. Pang-aasar ni Krisha sa pinsan niya na tumawa na lang. Kahit hindi ako mabuhay ng matagal, hindi ako magsisisi. Napakasalan ko naman ang babaeng mahal na mahal ko. Ganting sabi ni Brayden na siyang ikinairap lamang ni Krisha. Pero masaya si Krisha sa nangyari sa pagitan ni Brayden at ng kanyang kaibigan. Mahal niya ang dalawang ito. Kaya alam niyang panghabang buhay na ang pagsasama ng dalawang taong ito. 6 years later. Sweetheart, wake up now my love. Nagluto ako ng breakfast. Malambing na panggigising ni Brayden sa natutulog niyang asawang si Farah. Dahan-dahan na iminulat ni Farah ang kanyang mata. Kasabay ng pagngiti niya pagkatapos makita ang mukha ng asawa. Nasaan ang pagkain? Humihikab na tanong ni Farah at kagad na paupo para makaalis sa kama. Napailing na lamang si Brayden. Gusto niyang matawa. Dahil kahit nagmamadali si Farah para makababa at makakain, hindi pa rin ito nakalimutang hilahin ang kamay ni Brayden. Mommy, Daddy, breakfast na po! Bati ng panganay nilang anak na si Fairy. May hawak-hawak pa itong hotdog sa kamay. Ipagsandok mo ako, Bray. Gusto ko din na hotdog, tapos toasted bread, please. Malambing na sabi ni Farah. Hinaplos pa ni Farah ng bahagya ang malaking umbok sa tiyan niya. Pangalawa na yon ni Farah at Brayden. Kapag sinwerte, balak pa nilang sundan yun na isa pa. Here, sweetheart. Ano pa bang gusto ng asawa ko, May gusto ka pa bang kainin? Malambing na tanong ni Brayden kay Farah na siyang napahagikgik sa sobrang kilig. Ano ka ba? May bata oh. Huwag mo akong tanungin ng ganyan, honest pa naman ako. Baka masabi kong ikaw, oops. Nanlalaki ang mata ni Farah na tinakpan niya ang sariling bibig. At aliw na aliw naman si Brayden doon. Alam niyang swerte siya. Swerte siya dahil pinagbigyan siya ni Farah. At hindi niya sasayangin ang pagkakataon na ibinigay nito. Mamahalin niya si Farah habang buhay. Mahal na mahal kita, Farah. Sana hindi mo ko ipagpalit sa hotdog. Pagbibiro ni Brayden na siyang ikinahalakhak ni Farah. Grabe ka naman sa akin. Mas mahal kita kaysa sa hotdog, okay? Mas masarap ka naman. Pabulong na sagot ni Farah sa asawa na siyang tuluyan ang napahalakhak din. So, anong balak niyong dalawa?
Like, wala ba kayong balak maghiwalay kahit konti lang? Konti na lang din talaga hihilahin ko na kayo palayo sa isa't isa. Akala ko ba girls talk ito? Pero bakit may napadpad na pangit? Sarcastic ang tanong ni Krisha kina Brayden at Farah. Nakasanda lang naman si Farah sa dibdib ni Brayden at nakapulupot ang kamay ni Brayden sa bewang ng asawa. Hindi ako pwedeng mahiwalay kay Brayden, Krish. Super nanghihina ako pag nahiwalay siya sa akin. Ano na naman bang katangahan to? Bakit ba kailangan maranasan ko to palagi? Sa tingin niyo ba kayo lang ang may asawa ha? May asawa din ako. May asawa rin ako, naintindihan niyo? Tatawagin ko si Klaus. Ngayon din, makikita niyo, hindi na ako maiinggit pa. Malditang sabi ni Krisha at kaagad tinawagan ng asawa nito. Nagkatinginan sina Brayden at Farah bago sabay na natawa lang. Hinagkan-hagkan pa ni Brayden ang labi ni Farah at nang makita yun ni Krisha, napangiwi siya at mas lalong ginustong papuntahin ng asawa niya para damayan siya sa paghihirap na dinadanas niya ng mga oras na yon. Ano kasing pag-uusapan natin? Sabi mo kasi girls talk pero nandito ang asawa mo. Kaya tinawagan ko na nandun sa akin. And my husband is handsome. Baka pag hindi tayo nag-usap agad, hindi mo na ako makausap ulit kasi sa kanya na mapupunta lahat ng atensyon ko. Taas kilay na sabi ni Krisha sa matalik niyang kaibigan. Ngunit ang atensyon nito na kay Brayden pa rin. Hello, may tao pa ba dito? May girls talk pa ba magaganap ha? Manganganak na kasi ako soon. Gusto ko mag-gender reveal. Ano, game ka ba? Ba't di mo sinabi agad? Of course game ako. Hinding-hindi ako mawawala sa ganyang bagay, no? Aba, ako kaya ang ninang ng mga anak mo. Wala ni isa sa mga anak mo makakaligtas mula sa akin. Saan mo ba gusto mag-celebrate, ha? Sabi nila tita at tito, gusto nila dun sa mansion nila next. Pero baka hindi mo gusto dun. Sabihin mo sa akin gagawa natin ng paraan agad. Pati yung mga designs at mabibigyan kita agad ng idea. Kung fashion designer si Farah, event designer naman si Krisha. Kaya nagkasundo ang dalawa mula sa pagkabata nila dahil sa mga hilig nila sa designs. Hindi man nakuha ni Farah ang pangarap niya, nakuha naman ni Krisha ang kanya. At masaya si Farah para dito. Siya ang gumagawa ng mga suit ni Brayden at damit ng panganay nilang anak na si Fairy. Yun ang ginagawa niya kapag nasa bahay sila. Doon na lang tayo sa mansyon ni na Mama at Dad. Saka sila minsan na nagbabantay kay Fairy kapag wala kami ni Brayden. Plus sila rin minsan na naghahatid sundo sa kanya sa school. Kahit man lang sa ganitong bagay, mapagbigyan ko ang dalawang yon. Mabilis na nakalimutan ni Krisha ang inis at lumayo kaagad siya sa asawa niyang si Klaus para lapitan si Farah. Nag-usap ang dalawa tungkol sa planong gusto nila. Hanggang sa maski si Brayden, nakalimutan na ni Farah dahil kung ano-ano ang nasa isip nilang designs para sa gender reveal party. Gusto ko ng lalaki nga po naman. Aba talo na kami masyado nito son-in-law ko. Puro na kayo babae. Ano na lang ang mangyayari sa amin kung wala kaming kakampi? Saad ng ama ni Farah na si Greg. Natawa naman ang ina ni Farah na si Frida dahil sa reklamo ng kanyang asawa. Kung makapagsalita ka naman dad, parang inapi namin kayo ng apo mo. Wala naman kaming ginagawa sa inyo Mababait naman kami. Kaya kapag naging babae ulit yung dinadala ko, syempre, madadagdagan na mabait na miyembro ng pamilya natin. Sagot ni Farah sa amang sumimangot. Anong mabait? Kailan ka naging mabait sa akin? Palagi mo ang pinapasakit ulo ko? Kulang na lang talaga magsisi ako na naging babae ang anak at apo ko. Saka alam mo ba ang ginawa ng anak mong yun, ha? Nanuntok lang ng kaklase niya dahil inagaw raw ang kaibigan niya. Tapos sasabihin mo sa akin, mababait kayo? Mabait nga! Sarkastikong sabi ni Greg sa kanyang anak na humalakhak na lamang. Huwag ka na magsalita, sweetheart. Baka mas lalong sumakit ang batok ni Dad sa sinasabi mo. Alam mo na kahit anong sabihin mo hindi siya maniniwala sa'yo. Dahil totoo naman matigas ang ulo mo. Kayo ni Fairy. Kitang-kita naman sa mukha niyo kung gaano kayo kapilya mag-ina. Singit ni Brayden sa usapan, kaya napanguso na si Farah. See?
Miski ang asawa mo, alam yung ugali mo. Naku, wag ako, Farah. Hindi mo ako mauuto ng basta-basta. Gusto ko ng lalaking apo. Tuturuan ko siyang maging mabait at hindi to scam. Tura ni Greg. Natawa na lang ang lahat sa pinag-uusapan ng mag-ama. Nang dumating din ang mga magulang ni Brayden, mas lalong naging maingay ang buong mansyon ng mga Lee. Dito gaganapin ang susunod na gender reveal party. Sa susunod, sa mansyon naman ninyo, Mommy. Pagkausap ni Farah sa ina ni Brayden na siyang natuwa sa narinig nito. Gusto ko yan. Basta hanggat kaya niyo pa mag-anak lang kayo. Huwag kayo mag-alala sa pera, nandito naman kami. Sa kung gusto niyo magpatulong na magbantay, kapag kailangan niyo umalis, tawagan niyo lang kami. Handa naman kaming bantayan ng apo namin. Sagot ng ina ni Brayden. Naku, Mi, ilan ba ang gusto niyo idagdag namin? Baka may request kayo dyan. Susubukan kong galingan para maging proud ka sa akin. Pagbibiro ni Brayden. Anong request? Kung ikaw kaya manganak ha? Anong gusto mo? Hiwain natin yung itlog mo? Angil ni Farah kay Brayden sa pabirong boses. Joke lang, sweetheart ko. Siyempre ang asawa ko ang bahala sa lahat dahil katawan niya yan. Kapag gusto mong hindi na, edi hindi na. Sabihin mo lang sa akin. Malambing na sabi ni Brayden kay Farah na napangiti naman. Mommy, Daddy! Sigaw ni Fairy na siyang kararating lang mula sa school. Kasama nito si Krisha na siyang nagsundo sa bata. OMG baby ko, how was school? Nag-enjoy ka ba? Malambing na tanong ni Farah sa anak na agad binuhat ni Brayden. Yes po, Mommy. Ang saya po kasi nag-play kami kanina kasama po si best friend ko. Kapag po naglabas na rin si baby sa tiyan mo, Mommy, magpe-play din po kami. Of course, princess. Kapag lumabas na si baby, dapat aalagaan mo rin siya. Mamahalin natin siya ng super. Yes, Mommy, Daddy. I love you po ng super. Mommy and Daddy? Sagot ni Fairy na siyang ikinatuwa ni na Brayden at Farah. Napuno ng sayang dibdib nilang dalawa. At kinausap pa ni Fairy ang kapatid nito na nasa sinapupunan ni Farah. Doon na pagtanto ng babae na tama ang desisyon niyang umibig sa ikalawang pagkakataon. And this time, sa tamang lalaki na. Sa lalaking mahal na mahal siya. Sa lalaking kaya siyang panindigan. At sa lalaking magmamahal sa kanya habang buhay. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Irish Palaras, Miss Clara, Phoebe Magalon, Miss Lina, Miss Joy, Irene Philip, Rochelle Tobiano, OFW Vlog in Paris, Gloria Soleza, Miss Simply Says, Megan Vlogs, Lourdes England, Agnes Cruz, Jerowina Aquino, and Miss April. Thank you very much and God bless you all.